Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po tuturo ko sa inyo kung paano gamitin ng ah, analog tester, okay, sa pagtetest ng iba't ibang piyesa, lalong-lalo na dito sa kung paano gamitin dito sa ohm section. Okay, so una, siyempre alamin muna natin kung nasa condition yung tester, kung walang problema. Okay, so paano malalaman yan? Una, lagay mo sa times 1. Okay, lagay sa times 1 yung test probes, tapos pagdikitin. Okay, kailangan nandun sa may 0. Okay, pag wala sa 0, i-adjust mo lang dito. Ito yung adjustan niya. Okay, so yun yung unang test. Pagka wala sa 0, ibig sabihin mahina na yung baterya. Okay, pag hindi na nakuha dito sa adjust, ano yun, nandito, palitan na yung baterya. Okay, next na test, para malaman mo kung may problema, ikabit mo sa 250 volt AC. Okay, tapos test mo sa outlet. Okay, okay, nasa 225 pataas. Okay, next kabit mo sa DC sa 2.5 volt. Okay, test mo sa baterya. Okay, may polarized to. Okay, positive negative. Okay, so kailangan itetest mo muna bago siya gamitin. Tapos kailangan din yung pointer hindi na i-stacka. Pagka humihinto-hinto yung pointer, ibig sabihin may problema na yung ano mo, yung tester na analog. Okay, so ganun malaman, para malaman mo kung nasa condition yung tester mo. Okay, ngayon simulan na natin. Ito tungkol dun sa kung paano gamitin yung analog na tester, yung sa ohmmeter niya, kung paano mag-check ng pyesa. Okay, so sa resistor, kapag ang value ay mga nasa ohms, ang selector mo kakabit mo sa, pag ang tinetest mo ay nasa ohms lang, times 1 or times 10. Okay, dito mo lang lalagay pagka ohms lang yung value ng tetest mo, times 1 or times 10. Okay, pwede rin sa 100. Okay, hanggang 100. Pagka naman ng value ng itetest mo ay nasa kilo ohms, pwede mo siya ilagay sa 1K or 10K. Pagka naman nasa mega ohms, doon mo siya lalagay sa 10K. Okay, so ganun yung pagpili ng selector doon sa value ng tetest mo. Okay, kailangan nasa tamang ano siya, tapos dito mo siya titingnan sa taas. Yun yung sa ohms. Okay, yun yung scale niya, yun yung pointer. Okay, so example, tetest mo ay value niya ay 10 kilo ohms resistor. Okay, ayan, nakita nyo, nasa 10K. Okay, so dahil pag kilo ohm, sabi ko nga kanina, 1K or 10K mo siya tatapat. Okay, so itong isa na to, nakita nyo, 10K din siya. So ano ba yung 10K dito? So ito yung value ng resistor sa mga carbon na ganito. Okay, ayan yung color coding nya. Okay, yung unang linya brown. Okay, ang kulay ng brown dito ay 1. Sumunod na linya ay black, so 0. Pangatlong linya, yung multiplier nya yung ay orange. Okay, value ng orange ay sa multiplier times 1000. So 1 tsaka 0 times 1000 equals 10,000. So 10 kilo ohm yon. Kaya pag tinest mo to, 10 kilo ohm. Okay, so ganun yung pagtest sa mga resistor. Tapos malalaman mo dyan, halimbawa kung may defective yung yung resistor. Tulad nito, pag tinest ko yung resistor, ang value nito dapat ay 3.9 ohms. 3.9 ohms. Okay, so sa times 1, dahil ohms lang siya, nakita nyo wala siya reading. Ibig sabihin
open na yung resistor na to. Okay, so ganun yung pagtetest ng resistor. So ganun din dito, basta yung value, tatandaan nyo lang yung kung ano yung tetest nyo. Basta pagka ohms lang ang tetest nyo, kabit nyo na sa times 1, times 10 or times 100. Pagka kilo ohms naman ang tetest nyo, times 1k or times 10k. Pagka mega ohms, times 10k. Okay, so ganun yung pagtetest ng sa resistor. Okay, pagka ang palo nya, halimbawa ang palo nya, itong resistor na to, halimbawa hindi siya pumitik yung pointer, hindi gumalaw yung tester, okay, nandun lang siya sa infinite, ibig sabihin nun open yung resistor. Pag naman pumalo siya hanggang dito sa sagad sa dulo, ibig sabihin nun short siya. Pag naman pumalo siya pero hindi ano do sa value niya, halimbawa malayo do sa value niya, nag-change value na siya, so may depekto na rin yung resistor. Okay, yung good naman pagka pasok dun sa halimbawa 10 kilo ohms tulad nung kanina, okay, 10 kilo ohms yung sukat niya or medyo malapit doon, pasok doon sa tolerance niya. So may nakalagay na tolerance naman doon, tulad dito yung pang-apat, yun yung tolerance niya. Okay, tulad nito gold, so gold yung tolerance niya, plus minus 5% niya. Okay, so tatimes mo 10 kilo ohms times 5%, tapos plus minus mo siya doon, kailangan pasok doon. Okay, so ganun yung pagtetest ng resistor. Sa capacitor naman, okay, next natin yung capacitor naman. Ang pagtetest sa capacitor, pagka ang capacitor na tinetest mo, halimbawa ceramic, mylar, mica, sponge, film, tsaka thermistor, yung mga yon, lalagay mo lang yung test mo do sa may pinakamataas niya, do sa 10k, kasi maliliit yung value ng mga nasa mga PF capacitor. Okay, mga ang size kasi no, kundi nanofarad, picofarad, kaya kailangan mataas yung scale mo. Pagka naman mga tulad ng electrolytic capacitor tulad nito, tapos yung tantalum, okay, na pwede mo siya ilagay sa times 10 times 100, okay, times 100 ohms, pwede rin siya, or times 1k. Okay, pagka mga electrolytic tsaka tantalum. Halimbawa, ito tetest natin, kabit ko sa 100 ohms, tetest ko yung electrolytic capacitor. Okay, discharge ang capacitor, kailangan dini-discharge yan. Okay, discharge muna. Okay, pagka discharge mo, tetest natin. Okay, okay, so tingnan nyo, kailangan pag ang capacitor pag pumitik tapos bumalik siya, okay, bumalik siya doon, ibig sabihin buo yung capacitor mo. Pagka naman halimbawa pag naman ang pointer mo halimbawa hindi gumalaw, ibig sabihin open yung capacitor mo. Pagka hindi gumalaw, halimbawa tinest mo hindi siya gumalaw, open. Pagka naman ang capacitor mo halimbawa tinest mo siya tapos pumitik siya, tapos bumalik siya kaso huminto, ibig sabihin short yung capacitor mo. Okay, so balik-baliktarin nyo lang yung pag-test ng capacitor. Pagka-test nyo ganyan, tapos baliktarin nyo, test nyo ulit. Okay, so testingin natin to. Pag kailangan, babalik siya ha. Okay, so nakita nyo, bumabalik siya. Okay, so ibig sabihin niyang ganyan, pagka pumalo siya tapos bumalik siya, ibig sabihin okay yung capacitor. So okay itong capacitor na to. Ito naman, okay, so nakita nyo, bumalik siya. Okay, so pag bumalik siya, ibig sabihin buo yung capacitor nyo. Okay, pag kailangan babalik lang siya. Okay, so pagka masyadong masagad yung babaan nyo yung scale nung tester nyo. Okay, kanina masyadong sagad nung nasa 100, kaya binaba ko sa 10. Okay, so pagka sa mga PF capacitor naman,
Okay, sa PF capacitor, tulad nga kanina sabi ko, pagka yung mga PF capacitor tulad nito, times 10k sa pinakamataas kasi maliit yung value ng mga yan. Okay, kailangan papalo lang ng itong mga ganito, bagya lang. Okay, tapos babalik din siya. Okay, balik rin nyo ulit. Okay, nakita nyo, kailangan papalo siya, bagya lang. Nahirapan ako hawakan to, kuha tayo ng ibang medyo malaki. Okay, so nakita niya bumabalik. Bagya lang pitik niya pero bumabalik siya. Okay, so nakita niyo. Basta yung mga ganyang capacitor, lalagay nyo lang sa pinakamataas. Okay, sa electrolytic tsaka tantalum, dito lang siya sa baba, times 10, 100 or 1k. Okay, so ganun yung sa may capacitor. Sa diode naman, ang pagtetest, pag tinetest mo siya, ilagay mo siya sa times 10. Pagka tetest mo siya, tapos pagkakabit mo sa times 10, next na tetest mo kung may leak check siya. Okay, kabit mo siya sa times 10k. Kailangan pagka yung pabaliktad na test niya, kailangan hindi siya papalo. Okay, pag pumalo siya, ibig sabihin may leak siya. Okay, testingin natin. Nasa times 10 ha. Okay. So, kung nakikita nyo to, halimbawa ito, nakikita nyo, yung guhit, okay, baliktad siya doon sa mga digital tester. Kasi sa digital tester, dito yung positive ng tester mo, dito naman yung negative. Okay, sa analog tester, magkabaliktad siya. Dito yung negative mo sa may guhit, dito naman yung mali, dito sa dito yung do sa may digital, dito yung negative niya. Okay, sa analog naman, dito yung positive niya sa may guhit. Okay, ulitin ko ulit do sa may guhit, sa analog, dito yung positive probes mo. Okay, dito naman yung negative probes mo sa walang guhit. Baliktad siya sa digital. Sa digital, dito yung negative mo, dito yung positive mo para ma-test mo yung diode. Okay, testingin natin. So, yung positive probes nando sa may guhit. Okay, times 10, kailangan papalo siya. Okay, nakita nyo? Kailangan pag binaliktad ko siya, hindi siya papalo, wala siyang reading. Okay, tapos kabit niya sa times 10k, kailangan wala pa rin siya. Okay, ibig sabihin wala siyang leak. Pag may leak, pag gumalaw yan, pag may leak, ibig sabihin sira yung diode mo. So ito buo to. Okay, testing natin ito isa. Load natin sa times 10. Okay, may palo dapat. Yung may guhit, yung positive. Pag binaliktad ko, kailangan wala siya. Okay, tapos kabit natin sa times 10k. Leak check. Okay, so okay siya. Wala siya reading. So, ganun lang yung sa may diode. Okay, kailangan may reading siya. Nasa times 10k pa na. Times 10. Okay, so lumuluwag lang yung kabit ko ng Okay, pag binaligtad ko, kailangan walang reading. Okay, tapos kabit mo sa times 10k. Okay, kailangan wala siyang leak. Okay, ibig sabihin ganun lang yung pagtetest ng diode. Okay, next naman yung sa transistor naman. Sa transistor, okay, ganito yung itsura ng mga transistor. Okay, kasi iba malalaki. Okay, so sa TV makikita nyo ang daming transistor. Okay, so yung mga transistor, okay, maliliit na yan. Tapos yung iba malalaki.
Okay, mga ganyan. Ito yung sa hot naman. Iba naman yung pagtetest ng sa hot. Okay. Okay, yung transistor may dalawang klase ng may NPN transistor tsaka may PNP transistor. So, ang pagtetest ng transistor, una alamin mo siya kung ano siya, kung PNP or NPN transistor. Okay, yung pangalawa, alamin mo siya kung may leak siya. Okay, so una, alamin muna natin siya kung NPN or PNP. Okay, so kailangan nasa times 10 din siya, ha. Okay, times 10. Okay. So, ibig sabihin ganyan, pag ang nag-stay ay kabaliktaran din siya do sa mga digital tester. Kasi sa digital tester, okay, yung pagkaganyan, yung pagka PNP, okay, dito PNP, okay, positive ang nag-i-stay sa PNP. Okay, nakita nyo gumagalaw, may reading siya parehas. Ibig sabihin PNP transistor to. Pag naman sa digital tester, pag sa PNP ang magi-stay ay yung black probes. Okay, baliktad sila, ha, parang diode. Kasi parang diode din to, pinagsaman dalawang diode yung transistor. Kaya baliktad yung ano niya. Dito sa analog, ang magi-stay sa PNP ay yung positive probe. Sa digital, ang magi-stay yung negative probe. Ganun yung PNP. Ganun yung PNP transistor. Okay? So, tingnan natin sa leak check. Okay, sa leak check, pagpapalitin natin yung test probes nila. Okay, kailangan wala siyang reading. Okay, sa leak check, kailangan pag tinest mo dyan, kailangan yung isang test probes lang yung isang paa niya lang ang gagalaw pag nasa times 10K. Kailangan yung collector hindi gagalaw. Pag gumalaw yung sa collector, ibig sabihin sira yung transistor. Okay, so yan yung sa emitter, ibig sabihin gumalaw siya. Okay, sa collector kailangan hindi siya gagalaw, ha. Okay, yan, nakita nyo, hindi gumagalaw yung pointer. Okay, pero pag nilipat ko sa emitter, okay, kailangan gagalaw siya. Nasa times 10K, ha. Baliktad yung test probe sa kanina para malaman mo kung anong klase siya, kung PNP or NPN. Nung PNP siya, nag-stay yung positive probes ko dito. Okay, sa leak check naman, para malaman mo kung sira, babaliktarin mo yung test probes. Okay, so ganun yung pagtetest. Kailangan yung sa collector hindi gagalaw, sa emitter lang yung gagalaw ng bagya lang. Okay, so ganun yung pagtest sa PNP transistor. So PNP yon. Ngayon tingnan natin itong isa, yung NPN transistor. Okay, so ang NPN transistor naman, ang magi-stay naman times 10 ulit, ang magi-stay naman ay yung positive probes. Okay, so nakita nyo, ayan, ibig sabihin nag-stay yung item, parehas gumalaw yung dalawa na to. Okay, kailangan gagalaw siya parehas. Kaya pag binaliktad ko to, halimbawa in-stay ko tong isa, kailangan hindi siya gagalaw. Ganon din doon sa kabila, pag binaliktad ko habang nasa 10 pa siya, kailangan hindi siya gagalaw. Okay, so nakita niya hindi gumalaw nung binaliktad ko yung pointer. Pero pag kinabit ko ulit sa times 10K, okay, nandito na yung test probes, kailangan yung collector niya hindi gagalaw, yung emitter lang ang gagalaw. Okay, so nakita nyo, yung isa lang gumalaw, yung isa kailangan hindi gagalaw pag nasa 10K. Okay, so ganun yung pagtetest ng transistor. Okay, dalawang klase ng transistor. Sa transformer naman, okay, ito maliit na transformer to, driving transformer sa horizontal section. Ang pag-check naman nun, nasa 10K din. Okay, yung mga transformer, kailangan yung primary nya, okay, may reading. Okay, dito din yung secondary, kailangan may reading din sa secondary. Okay, so pag dito naman sa kabila, primary at secondary, kailangan walang reading yan. Okay, tapos
tatap mo din, halimbawa yung primary, kakabit mo sa primary, tapos halimbawa kung ano dito tatap mo sa katawan, lalo sa mga bakal, yung mga ganito, yung mga yung mga kinakapitan ng kuryente, okay, titingnan mo kung may grounded siya, tapos ilipat mo din doon sa secondary, kailangan wala din siya. Okay, so ganun yung pagtetest ng mga transformer naman. Okay, yung pagtetest naman doon sa may yung integrated circuit or yung IC, kaanohan doon sa mga actual test yun. So hindi siya tinetest ng sa ohmmeter o doon sa dito. Okay, pwede siya sa actual o kaya sa voltage reading. Doon mo matetest yung IC. Okay, yung ibang pyesa naman tulad ng mga switch, nung fuse, nung lamp, nung speaker, maaari mo siyang test sa pamamagitan ng sa ohms din. Okay, so lalagay mo lang siya sa kahit saan dyan, times 1, times 10, okay, basta dito sa ohms. Okay, kailangan pipitik sila, o tulad halimbawa sa ilaw. Okay, o nakita nyo, kailangan meron siyang pitik. So ibig sabihin buong ilaw na to. Dito naman sa isa, okay, so wala siyang palo, ibig sabihin sira na tong ilaw na to. Okay, so ganun din yung tulad nga sa fuse, kailangan may reading, papalo din siya. Okay, nakita nyo, pumalo din siya, ibig sabihin okay yung fuse. Sa speaker naman, kailangan may cracking sounds. Okay, kakabit mo sa times 1, tapos kailangan may cracking sounds yung speaker. Okay, ayun, narinig nyo? Okay. Okay, kailangan may cracking sounds. Pag may cracking sounds, ibig sabihin buo yung speaker. Okay, so halos ganun lang yung pagtetest nung iba't ibang pyesa gamit yung analog tester na sa ohms test. Okay, so sabi ko nga doon sa isang video, yung pagka AC volt, so mamimili ka lang dyan sa AC volt. Okay, sa DC volt ganun din. Okay, so ganun lang yung paggamit ng analog tester. Okay, maraming salamat. Please subscribe po sa channel natin para sa iba pang tutorial. Paki-like na rin po yung video kung nakatulong sa inyo. Okay, huwag kalilimutang mag-subscribe. Okay, maraming salamat po.